Video natin ngayon ay tungkol sa isang nabasa ko na ang pagkakasabi ay parang ayaw niyang pirmahan yung kontrata. Ito, may negative effect po ba sa EPS account ko kung hindi ko isa-sign yung contract as hired worker? Ay may negative effect talaga yan mga kabayan. Kasi kapag di mo pinirmahan ang iyong kontrata na pinadala sa iyo, kasi kailangan ng kontrata, pipirmahan mo yan, pinadala sa iyo ng employer na pumili sa'yo, ibig sabihin kapag hindi mo yan pinirmahan, ika-cancel yan. At kukuha ng iba yung employer na pumili sa'yo. At ano nga ba ang dahilan nito ni kabayan? Bakit hindi niya napipirmahan yung kontrata? Ayaw niya dito sa South Korea. Malamang ito ay nagkaroon na natanggap na sa ibang bansa o kaya naman ay nagkaroon ng sakit o kaya naman iniisip nito ay mahirap yung maiging trabaho niya dito pero may isang nag-comment kasi hindi ko naman talaga binasa lahat yung mga comment. Tapos nagre-reply kasi siya dun sa mga comment, dun sa post niya. Pero may nabasa ako na ang sabi dito, nung isang nag-comment, siguro nag-reply dito, na sa Taiwan pala. Parang natanggap sa Taiwan. Ito, basahin natin. Yung isang contract mo sa Taiwan, kaya mo kitain sa Korea ng 1 year. Malamang. Nakatipende sa company na mapupuntahan nyo sa Taiwan. Kasi may mga company sa Taiwan, meron akong kakilala sa Taiwan na malaki rin ang sinisweldo. Laging may overtime. 12 hours. Duty, everyday, hanggang Sabado, Linggo. Walang pahinga. Halos pumapantay siya sa sweldo dito sa South Korea. Kung nandito ka sa South Korea, tapos walang overtime yung napuntahan mong company, basic lang yung sinasahod mo, pantay kayong dalawa nung nasa Taiwan na laging may overtime. Yung isang contract mo sa Taiwan, kaya mong kitain sa Korea ng 1 year. Pero kung Taiwan talaga ang gusto mo dahil paalis ka na din, go. Ayun. Taiwan nga yung pinilit. Malamang nakakasigurado ako na magsisisi ito si kabayan. O siguro kaya pinili niya ang Taiwan or baka naman yung asawa niya ay nandun sa Taiwan para magsama sila, di ba? May mga ganong senaryo eh. At mas pinili niya yung Taiwan kasi nandun yung halimbawa yung asawa niya, parang ganon. Ganon talaga. Pero mas malaki talaga ang sweldo dito sa South Korea kaysa sa Taiwan. Ang nakakapanghinayang lang kasi dito, kasi alam niyo naman ang pag-apply dito sa South Korea, simula sa umpisa ay napakahirap, napakaraming proseso niyong pagdadaanan bago aayaw ka lang. Doon sa mga naghihintay ng employer, kung sa tingin nyo yung, siyempre pag pinadalhan kayo ng kontrata, makikita na dyan kung anong klaseng trabaho yung mapapasukan nyo dito sa South Korea, kung may overtime o wala, kung libre ang bahay, kung libre ang pagkain, makikita nyo lahat yan doon. Yun yung kontrata ninyo. Pirmado yan ng amo nyo at pirmado nyo. Kaya yun talaga yung mangyayari. Ngayon, kung halimbawa nakita nyo doon sa kontrata ninyo na parang mahirap yung trabaho, ganyan-ganyan, hindi sa tinuturuan ko sa inyo, hindi sa tinuturuan ko kayo ha. Ano lang to, tip lang ito para sa inyo. Sa inyo pa rin naman ang decision kung gagawin ninyo, ano. Kung nakita ninyo na mahirap yung magiging trabaho nyo dito sa South Korea, pirmahan nyo yan. Pirmahan nyo yan. Ang importante, makarating kayo dito sa South Korea. Ngayon, pag nakarating na kayo sa amo ninyo at talagang hindi nyo kaya ang trabaho, pwede naman kayo magpa-release. Makiusap kayo sa amo ninyo na hindi nyo kaya ang trabaho. Ganun talaga mga kabayan. Sasabihin ng iba, kahit mahirap, kakayanin, pero pagdating nyo dito, saka nyo malalaman ang totoo kung kaya nyo ba talaga. Pwede namang magpa-release, pero mga kabayan, tatandaan ninyo, kapag walang nilalabag sa kontrata ang iyong amo, kapag ayaw niya kayong i-release at walang ground na kayo ay dapat i-release, ay wala kayong magagawa kung hindi mag-stay sa company ng amo ninyo. Pag walang nilalabag yung amo ninyo sa kontrata. Kapag hindi pumayag yung amo nyo, wala kayong magagawa. Pero halimbawa na may nilabag siya sa kontrata,
na pinirmahan ninyong dalawa, grounds na yon para magpa-release kayo. Pwede kayong magpatulong sa migrant dito sa South Korea, migrant, yung may mga Pinoy o Pinay na nagtatrabaho sa migrant, pwede kayong magpatulong sa kanila para ma-release kayo dun sa company. May mga nababalitaan ako dito na ang ano na lang daw, papauwi na lang sa Pilipinas kung ayaw na talaga nung Pinoy na worker na magtrabaho sa company kasi mahirap ang trabaho. Ang ginagawa daw ng ibang employer ay pinapauwi na lang sa Pilipinas. Hindi talaga pinapayagang i-release dun sa company. Hindi pinapayagang umalis dun sa company. Pero may mababait namang Koreano, may mababait namang Korean employer dito sa South Korea na kapag talagang nakita nila na hindi kaya nung Pinoy worker ang trabaho sa company nila ay pinapayagan namang i-release kahit walang grounds, kahit walang nilalabag yung amo niya sa kontrata. Kaya paswertihin pa rin talaga mga kabayan sa magiging amo ninyo kung papayagan kayo na umalis sa company. Doon sa desisyon ni kabayan na pinili niya yung Taiwan at nagka-employer nga siya dito, na pinahired siya ng Korean employer, hindi niya tinuloy, at nagtatanong nga siya kung pipirmahan ba niya yung kontrata, malamang to, sigurado, magta-Taiwan talaga to Pero ang maganda dun mga kabayan, siguro talagang ayaw niya dito sa South Korea, no? Ang maganda dun ay nagkaroon ng slot para dun sa mga naghihintay ng employer kasi pag hindi niya pinirmahan yung kontrata, nalaman ng employer na hindi niya pinirmahan yung kontrata, ika-cancel yon tapos kukuha siya ng panibago. Malamang nito, baka maganda yung company na inayawan ni kabayan. Kaya swerte doon sa ipapalit sa kanya, di ba?